Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday. Yan, Thursday, May 7, 2026. So, lakas ng sipa na index natin. Kailan nag-Dow G. Pero okay lang kasi gap up naman yung galawan natin. So, nag-up yung index natin ng lakas 1.12%. Pero kanina umaga, umabot yata tayo ng halos 2% na galawan. So, 6,034.27 yung closing and then meron tayong 213 million net foreign buy. Pero 12 billion pa rin kasi yung total ng net foreign sale. Wala pa naman masyadong malakas na pumapasok dito sa market. Kaya lang malakas yung sipangan natin at nag-more than o halos 2% tayo kanina umaga. So meron kasing proposal daw si Donald Trump na parang ina-accept na ng Iran. So baka malapit na yung yung end of war doon sa bandang Iran. Kaya sumisipa na yung mga stock sa global market. Kasi kahit sa Europe at saka bandang Asia, majority is maganda din po yung galawan ng mga ah, maganda din yung galawan ng mga stocks doon. So marami is nagtatalbugan na nga yung mga ah, price action ng mga indices nila doon. So silipin natin mamaya. Pati yung futures pala ng US market ngayon, maganda rin po siya. Okay? So crypto, kasama na yung crypto, maganda rin. Nasa 80K na si cryptocurrencies natin. So hopefully sumipa, bumalik na yung ano ba bili ko dati kay Sol nasa 120 nung kasagsagan pa niya na nagde-drop hanggang sa masundan ng giyera sa bandang Iran. Okay? So good sign yung mga cryptocurrencies natin. So dito sa Philippine markets, napalitan yung mga trading stocks natin na mining stocks. Ang pinakamalakas yung galaw ngayon is yung mga banks dito sa Philippine markets natin. And then the rest, marami nga sa kanila is pumipitik. Okay? So nanguna sa listahan natin si Megawide. Silipin natin kung end of the day lang yata to biglang sumipa. So nag-up siya ng 9.41%. Pero may volume kasi. So meron siya 1.39 million net foreign buy. Tapos si CNPF, ito may lumabas na earnings. So okay naman yung earnings niya. Nag-up siya ngayon ng 7.83%. Then meron siyang 24.87 million net foreign buy. Tapos sa OGP, ay mga mining, umakit pa rin naman. OGP is nag-up ng 5.67%. Ang maganda dito kay OGP, meron siyang upcoming na more than 3% na dividends. Pero net foreign sales siya ng 16.47 million. Tapos si Banco de Oro, ayan, sumipa. So nag-up siya ng 4.74% at meron siyang rather 4.74%. Then meron siyang 164 million net foreign buy. So ito yung nakita natin na may pumasok. Tapos si Monde, nag-up din siya ng 4.32%, 27.79 million. And then si Lipanto, pangalawang araw na to, nag-up siya ng 3.68 o 6, ilan ba to? 3.65% zero net foreign buy. Okay? So good vibes yung market natin for today. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review natin is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel. As usual, subscribe ka lang dito para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa group po natin. Ayan. So, andyan po yung mga kasama natin. Okay? Kung nakasubscribe ka, maraming salamat po dun sa mga usual viewers sa market natin. Hopefully, makabalik na rin tayo sa 1K views. Company reviews, mga sample trades sa market. Ayan, hindi nag-refresh tong Ayan, so yung ating mga company reviews, check mo na lang profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and then basic learnings dito sa PSC market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto ko to. So may po review na naman tayo nakapila na isa. So double check na lang. Ito yung bago natin, di ba? Si Xstocks. And then sa social media, sa Facebook account na Palabi Trader. So check mo na lang yung mga posts or follow mo yung Facebook page natin. So sa Twitter maraming naglabasan ng news nung gumanda yung yung galawan dito sa market natin. Medyo naglabas din sila ng mga earnings. Tama-tama labasan din pala ng mga earnings report. And then yung mga nakita ko dito, karamihan naman sa kanila is okay yung mga earnings natin yan sina
CNPF natin. Okay? So dito muna tayo sa pinaka-summary ng market para makita natin yung galawan. So based dito sa galaw natin, ang pinakamalakas is finance. So sila po yung gumalaw. So si BDO yung nanguna, so 2.7%, followed by industrial 1.62%. So the rest umakyat din pala siya, pati si mining. So yun nga lang, hindi sila umabot ng 1%. Okay lang, no? So basta maganda yung galaw ng mga individual stocks natin. Okay? So based dito sa galawan, net foreign buy naman tayo ng 230 million. So sumipa ulit tayo dito sa 6,000 level ng index natin. Okay? So foreign funds bought, Banco de Oro, China Bank, East West, DHI, ASEAN, Meralco, Manila Water, CNPF, Emperador, Jollibee, Aboitiz Equity Ventures, AC, Costco, Ali REITs, MEG, Dito Globe, Bloom Plus, Pure Gold, ATF, NI, at saka CPX. Foreign funds sold, BPI Call, AP, Manila, Petron, Del Monte, DNL, FB, IMI, AGI, GT Cap, ELI, MRC, SMPH, TEL, Converge, Cebu, ICT Mac, Robinson Retail, Wilcon, APX Nickel, at saka si OGP natin. Okay? So, doon tayo sa mga earnings. So, Century Pacific Foods, net income after tax, 2.1 billion. So, up siya ng 10%. Ayan. Kaya maganda yung sentiment ng market sa kanya. Tapos si East West, so maganda rin yung earnings niya. Nasa 1.9 billion net income in first quarter 2026. URC, so down siya na 4% sa kita. Pure Gold, so up siya ng 23%. Sino pa mga balita dito? OGP, ayan. So nagtrending, di ba? Post net income, hindi niya sinabi kung umakyat. 34.7 million US dollar. Nung first up ng market natin, umabot tayo na, hindi pa ito yung pinaka-peak natin eh. 1.34 lang to eh. Okay. So anyway, maganda naman yung closing ng markets natin. So good vibes pa rin 'yan. So ito yung pinaka-reason bakit maganda yung sentiment po ng market natin for today's trading natin. So makita mo dito, Iran sends new peace proposal. Ayan. So optimism swept global market on fresh US-Iran peace proposal raise hopes for eventual reopening of the Strait of Hormuz, easing geopolitical tensions. Okay? So malapit na siguro 'yan. Okay, tapos sa Asia, karamihan din sa Asian stocks is umakyat. Yan. Ali Open, Ayala Malls, Arca South in Taguig. Tapos si Pure Gold, okay yung earnings. East West, up siya ng 5.5% year over year. SEC, so nag-bounce na yung coal prices. Tignan natin kung makabawi yan. Futures, okay din. FB posted 2% increase in first quarter. Net income, Meralco, hold lang daw. Q1 net income ba? 2% lang pero ang lakas maningil ni Meralco, di ba? Tapos si DDMPR posted a 24.7 increase in first quarter net income. Laki no, 3.8 billion peso. Okay? Tapos sa US, malakas yung sipa nila kagabi. Baka bukas na tayo kasi nabigla yung market tapos wala masyadong foreign. Konti lang kasi yung foreign buying natin, di ba? Okay, so patalastas ulit yung Patreon channel natin. Yung mga gusto ng guide sa Philippine markets, double check mo na lang yung Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa index. Uy. So tama yung pakiramdam natin kahapon na biglang nabago yung sentiment ng market natin. So mukhang double bottom, triple bottom sa 5,800. And then yung gusto natin na mangyari, mag-above siya ng MA20, ayan, sumampa. Kailan nag-Dow G, no? Nag-profit taking. Pero anyway, para sa akin, good Dow G. So, nag-close siya 6,034. So, up siya ng 1.12% and then 230 million net foreign set. Okay? So, mukhang magre-retest tayo bukas ba o baka next week na dito sa MA100. Ayan. So, nabuhay na si RSI. Above na siya ng 50. So, 53 na yung RSI natin. And then, nag-start na rin mag-recover yung MACD formation. Okay? Yun. So, anda na yung mga BP natin.
mukhang maganda yung sentiment ng global market kasi lalo na kung mabalita na nagkasundo na si Iran at saka si USA natin. Okay? So, dito tayo sa mga winners. Hanapin natin yung mga winners for today. So, nanguna si Megawide. Ayan. So, tignan natin mamaya sa 5-minute chart. So, nag-up siya ng 9.41%, CNPF 7.8. Ayan. So, mukhang magre-recover na yung mga stocks natin. Pati sina OPM, di ba? Hindi napapansin itong mga to. Umakyat. So, 7% up. CREC, 7.38. Ayan o. Ang dami nag-bounce. CHP, yung mga hindi natin napapansin last time, 6%. Sino pa yung may volume? OGP, 5.67. Ayan, nag-drop up siya. Okay, good. Tapos si Ionics kulang sa volume pero up 3%. Ion, 3.9. Si Atlas Mining, 3.8. Ayan, bumalik na. Lipanto, 3.6. Ayun, sumipa. Tapos si Keeper, okay, handa talaga yung BP dapat, no? 3.28%, daming bargain ngayon. Tapos si Ali, ito yung napaka-bottom, no? 3.13%, BHI maliit lang yung volume. Tapos si SCC, 2.75%. Okay? So, yun pa yung mga movers. So, sa losers naman, may mga tinamaan pa rin tayo, ano? Hanapin lang natin yung may volume, oh. Mga penny stocks yung, MRC, yan. Minus 3.09. Tapos si Nickel, sinundan kasi yung Dow G pero baka bumawi din to bukas. 2.68% drop si Nickel. PHR walang volume. Si Petron minus 2.18. Ang bilis naman bumaba ni Petron natin. Tapos si SCP minus 1.89. Bigla nag-Dow G si SCP, napagod na yata to. Kasi kung bababa yung presyo ng ng langis, 'di ba? Ay, alam mo na pwede mangyari sa mga stocks naman natin na yan. And then si Converge minus 1.61%. Okay? So, yun lang yung mga movers dito sa market. Silip tayo ng konti sa global. So, based dito sa futures, malakas ulit mamaya. So, makita mo dito ang S&P futures plus 0.2%. Tapos si Dow futures 0.23% and then si Nasdaq futures 0.25%. Okay? So, hopefully maganda ulit mamaya. European stocks, medyo may pullback na. Pero kagabi, di ba, nagto 2%, 3% naman yan. And then sa European, sa Asia, halos lahat pala is verde. Ayan. Okay? India lang yung medyo nag-drop dito. Pero the rest, maganda rin po yung closing na global market. And then, crypto natin, nag-drop? Nag-drop naman siya ngayon. Pero yung iba, pumitik na eh. So, Bitcoin, 80K, 81 to kanina eh. Ethereum, 2.3, XRP, 1.4, Sol, 89, tapos si Dodge, balik sa 0.11. 0.12 na to kahapon eh, si Dodge. Okay po, so yun yung mga galawan. Balik tayo dito and quick review sa mga trending stocks. Okay, so tuloy natin dito kay Megawide. Silipin natin kung ano. Hopefully, dito pitik lang dito sa 5-minute chart. Kasi may volume siya eh. Nagkaroon siya ng 6 million na volume kanina. So, nag-close nga po siya 3.14, 9.41% and then 1 million net foreign buy. So, based sa galaw niya, maganda yung ano nyo. Umitik bigla yung yung RSI level natin and then nag-start na mag-recover din yung galaw. So halos pataas na rin yung direction ng MACD formation. So silipin natin sa 5-minute chart and then based dito sa galaw niya, okay naman, normal yung galawan pala ni Megawide natin. Okay? So bumalik yung sentiment bigla. So ang pinaka next na resistance natin sa kanya malapit lang dahil sa lakas ng sipa niya dito sa 3.33. Okay? So good sign naman kasi nga nag-break siya sa MA9. Okay? So, nag-ascending triangle yung itsura natin. Next, CNPF. So, ganda maraming BP ngayon, no? Kasi nag-start na mag-recover yung yung pinaka-price action natin. Okay? So, CNPF naman, yung pinaka-catalyst niya, yung more than 10% na net income nga po niya for the first quarter. So, ibig sabihin, medyo undervalued si NPF natin, di ba? So, ang galawan kasi nito, malalakas yung sipa nito kapag ayan, halos 20% yung mga galawan niya,
masyado siya malalim kung babalik siya dito sa bandang taas, malaki pa, more than 20% pa yung upside niya. Hopefully, makarecover siya. So, nag-bottom siya dito sa 28.06 and then kailangan malampasan natin yung resistance dito sa 33.46. So, hindi pa naman ganun ka-bullish yung RSI niya. Nasa 47 pa lang. Pero hopefully, makarecover na nga to kasi nga okay din naman yung yung kanyang pinaka-fundamental. So bukas, ang maganda makita ko sa kanya is breakout din kagaya ng index dito sa MA20. Okay, so nag-close siya 31, 7.83%, tapos meron siyang 24.87 million net foreign buy. Next, OGP. So bukod sa pinag-usapan to dahil sa meron siyang more than 3% na dividends. So bumabalik na nga rin yung sentiment ng mga mining stocks natin. So magre-retouch ulit tayo dito sa bandang taas. So, nauna na siya ngayon. Siguro more than 5% pa yung potential upside niya. So, meron siyang ex-date by, kailan ba to? May 20. So, mga 2 weeks, halos 2 weeks pa si OGP natin. So, ayan. Nag-spike ulit yung RSI na sa 64. So, hindi pa overbought yan. And then, okay na yung MACD formation natin. Okay. So, balik sa good sentiment. 37.3 closing, 5.67%. Pero net foreign sale na 16.42 million. Okay? Next, Banco de Oro. So malamang susunod na sino BPI, di ba? Yung mga ibang banks natin na mahina. So malakas yung sipa niya, 4%, pero nandito pa rin siya sa bandang baba. So bukas tingnan natin kung makalampas na siya finally dito sa pinaka MA20. So yung pinaka resistance, and watch out na lang kung maka-breakout siya, breakout dito sa bear side ng RSI level natin. So nag-close siya 117, up ng 4.74%, and then meron siya 164 million net foreign buy. Okay? So good vibes na rin to kahit pa paano. Next, yung mga hindi natin nakita last time, si Monde. Pero nag-higher low na rin to. Oh. So naka-prepare na si Monde. Okay. Next, resistance 7.5. Uptrend na rin siya. Oh. Mabagal siya pero ayan. So gaano kalaki yung galaw na yan? 16% na rin. Oh, simula sa bottom average ng bottom niya last time. Okay? So on the way siya para mag-retest yan. Meron siya mga dividends dito. No? Ganda rin. Oh, 3.85, 2.4, 2.09. Ayan. So at least 5% per year din yung dividends itong si Mondi natin. So nag-close siya 7. So 4.32% and then 27 million net foreign sell. And then lastly sa mining ulit si Lipanto kasi ilang buwan na rin to no nandito sa bandang ilalim natin. So tingnan natin kung maka-retest ulit siya dito sa bandang 0.224. Ito yung pinaka-resistance yan last time. Oh. 2 beses na untog hanggang sa mag-console na lang yung price action natin. So ngayon nabuhay siya. So ang earnings niya is, meron din. Akala ko penny stocks to. So, penny nga, 1,311%. Ayan, kaya pala pinag-usapan si LC. So, tignan natin kung makakasupport yung MA 100 na binutas niya kanina. Okay? So, hindi pa overbought, 64. RSI, so nag-close 0.1980, 3.66%, and then meron siyang 0 net foreign buy. Okay? So, yun na lang muna yung ating review for today. So, maganda naman yung market. Hopefully, by the coming few days, magpasukan na ulit yung mga foreigners natin. Pero, tignan mo ako, kung bibili lang sila after mag 6,000 plus si index, lugi-lugi sila kasi lumabas sila dito, di ba? Ito yung mga red candle, di ba? Mga 1 billion, 2 billion yung mga labasan ng foreigners dito last time. Ayan. Talo din sila kung ngayon pa lang sila papasok dito sa market natin. Okay po. So, yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.